So 1 John 5:7. So ano ang pinaka sa verse ni ginagamit nato no diri sa Bible ba nagdeklara no nga ang Dios di ay usa apan sa tulo ka persona. Yung Biblia, for there are three, no tulo ka buok that bear record in heaven nagpamatuod dito sa langit, the Father, the Word, and the Holy Ghost. So ang Father, ang Amahan, ang Pulong, ang Balang Espiritu, yung sa Biblia, and these three are one. So plural no, and this, no, gigamit na nga plural, so daghan tulo sila nga usa. So sa unsang pamaagi nahimong usa kining tulo, no, ang Amahan, ang Pulong, ang Balang Espiritu. Sa John chapter 1 verse number 1, John chapter 1 verse number 1, ningon diri ang Biblia. Kaya kung tanaw dito page 1097. 1097 ng Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O sa sinugdanan, dihang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. So sabot, the Father, the Word, and the Holy Ghost, yung sabi, these three are one, usa sila di ay sa pagka-Dios. Nga naman katong pulong, nakauban sa Dios, usa-usab ka Dios. Yung sa Biblia, the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Yung sa Biblia, tanan butang gibuhat sa maong pulong, no? And without Him, kung wala tong pulong, yung sa Biblia, was not anything made that was made. So pasabot, katong pulong nga kauban sa Dios, nga Dios mismo, yung ang Biblia, kung wala to siya, wala untay mabuhat diri sa kalibutan. So makita nato, ang magbubuhat sa kalibutan ang Dios. So gidayag po diri sa Biblia kung kinsa man tong pulong nga uban sa Dios, nga Dios mismo. In verse number 14 ng Biblia, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So pasabot mo sa Biblia, katong pulong nga kauban sa Dios, nga maupod ang Dios, yung sa Biblia, nagpakatao. The Word was made flesh and dwelt among us. So nagpuyo ang pulong uban kanamo, and we beheld His glory. So nakita nila ang himaya sa maong pulong sa Biblia, the glory as of the only begotten of the Father. So ang iyang himaya sama sa himaya sa bugtong gipakatao nga anak sa Amahan, full of grace and truth. So kaila takinsa ng bugtong gipakatao nga anak sa Amahan, kini mao si Ginoong Hesus. Pasabot, ingon sa Biblia, the Word was made flesh, ang pulong nga mao nga Dios, nga kauban sa Dios, nga isa sa pagka-Dios sa Amahan, mao ang Ginoong Hesus, nga bugtong gipakatao nga anak. So ingon sa Biblia, mao bitaw sa Biblia, di-identify na daan sa sigdanan pa lang sa kalibutan. Ingon sa Biblia, and without Him, no, was not anything made that was made. So kung wala tong pulong, wala untay mabuhat diri sa kalibutan. So even in Genesis, si Jesus nag-exist na daan, no? Sa sinugdanan pa lang sa kalibutan. In Genesis chapter 1, verse number 1 down to verse number 3. Atong tanawon, so ingon sa Biblia, Genesis chapter 1, verse number 1 down to verse number 3. In the beginning, God created the heaven and the earth. So nagbuhat sa kalibutan ng Dios, no? Gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So ingon sa Biblia, sa sinugdanan ang kalibutan, wala ba gyud nay porma ug wala ba gyud sulod. Ingon sa Biblia, in verse number 3, and God said, let there be light, and there was light. So makita nato, no? Ang gigamit sa Dios sa diyang nagkuman siya nga mabuhat ang mga butang sa kalibutan, ang iya lang pulong mismo, no? Ingon ang Biblia sa Psalms 33 verse number 6. Ingon ang Biblia, Psalms 33 verse number 6, by the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. So ingon sa Biblia, tanan butang diri sa kalibutan, no, gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Ug kabalot ta kisa tong pulong sa Dios, si Ginoong Hesus, yung sa Biblia, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of the Father. So yung sa Biblia, kini nga pulong, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung sa Biblia, and without Him was not anything made that was made. So sabot, kung wala si Jesus diri sa kalibutan, ibig sa sinugdanan pa lang sa pagbuhat sa kalibutan, walay mabuhat nga naman si Jesus, Dios, nga sama sa Amahan,
ug sa balaang espiritu. Ngayon sa Biblia, the Father, the Word, and the Holy Ghost, these three are one. So gipakita, gipaila-ila gyud sa Biblia, no? Nga ang Dios, ang atong Ginoong Hesukristo usa ka Dios, no? So ingon sa Biblia, makita na balik sa Genesis 1:26, Genesis 1:26, Genesis 1:26, ningon ri ang Bible, no? Para makita na to, nga sa sinugdanan gyud ay na ang Ginoong Hesus. So ingon sa Biblia, Genesis 1:26, ingon na Biblia, and God said, so nisulti ang Dios, di ba usa ang Dios? Isa lang ang Dios, pero kung sa misulti siya, kung siya, let us make man in our image. So ingon siya, atong buhaton ang tao sa atong dagway. So pasabot, usa ka Dios, apan nagstorya sila sa ilang mga, sa matag usa. Di ba no? So atong buhaton, pasabot, na siya'y kauban sa pagbuhat diri sa kalibutan. So pasabot, dili lang ang amahan na nagbuhat sa mga butang sa kalibutan, pasan sa tao, yung sa Biblia, kung dili na siya'y kauban. Nga naman, ang Dios usa apan sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Balaang Espiritu. Mo ningon siya, let us make man in our image after our likeness, after our likeness. Pero kung sa Biblia, God said, ang Dios ang nagsulti ana. Ano nagstoryahan naman ng Dios? Kahit tulo sila ka persona sa isa ka Dios, no? The Word and the Father, the Word, and the Holy Ghost, and this, so plural mga pagkaingon sa this, three are one. So bubusabot, makita nato no, ang pagka-Diyos ni Ginoong Hesus nga naman, siya ang magbubuhat sa kalibutan sama sa Amahan. So sa Colossians chapter 1, sa Biblia, without Him was not anything made that was made. So sa Colossians chapter 1, verse number 12 down to verse number 17, in Colossians, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. So page 1224. 1224. So yung ng Biblia, diri 1224 sa atong Beams Bible, King James Version. Yung ng Biblia, verse number 12, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. So pasabot, ang Dios Amahan, no? Gitranslate niya ngadto sa gingharian siyang anak nga mao si Ginoong Hesus ingon sa Biblia, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Tungod kung buspat na translate ngadto sa Ginoong Hesus tungod sa iyang dugo nga giula para kita mga luwas. Ingon sa Biblia, who is the image of the invisible God. So si Jesus imahe sa dili makita nga Dios, the firstborn of every creature. So kining firstborn nagisgot ni sa una nga mga nangabanhaw, first fruit, firstborn, no? Si Jesus ang unang nga nabanaw diri sa kalibutan na naay incorruptible body. So sa verse number 16 ingon sa Biblia, so nagisgot ni may tungod kay Ginoong Hesus, ingon sa Biblia, for by Him were all things created. So sa tungod ni Ginoong Hesus ang tanan mga butang nangabuhat that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. So pasabot ingon sa Biblia, tungod sa Ginoong Hesus nga buhat ang mga tanang mga butang sa kalibutan, gibuhat niya na para pud sa iyang himaya. Ingon sa Biblia, we are created according to His pleasure, di ba? So ingon sa Biblia, in verse number 7, and He is before all things. Pasabot siya ang sinugdanan sa tanang mga butang. And by Him all things consist. Busabot tungod kaniya ang mga butang nag-exist. Busabot si Ginoong Hesus usa ka magbubuhat o nang gitawag siya nga Dios. No? So sa Biblia, so there are three that were recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So yung sa Biblia, sa Hebrews 1:2, akong basahon sa inyo, hath in this last day spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Busabot to, pinaagi ni Jesus, ibuhat sa Dios Amahan ang mga kalibutan. No? So hindi na kinalaman dito So kanong gatong gitunan niya ang pagka-Dios sa Ginoong Hesus. No, kanong gatong gitunan kay kabalutan kay mga relihiyon diri sa kalibutan nga nagtudlo nga si Jesus usa lamang ka tawo. So dili ngo bata ni balibad diha nga si Jesus usa ka tawo kay si Jesus nagpakatawo gyud. Apan ang kapait lang sa uban mobalibad sila nga si Jesus biday usa ka Dios. Tugay nagpakatawo lang.
So pagtuloy lang ang existence sa Dios o ang pagsugod sa Dios ni Ginoong Hesus, nagsugod lang siya sa dang gipakatao siya ni Maria. Pero kung sa Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, the same was in the beginning with God. Sabot si Jesus, ang pulong ng Dios na nagpakatao, nagsugod pa, kauban ng Amahan. So wala pa nabuhat ng kalibutan. Pero nagpahimugso lang siya tungod og alang sa atong mga sala. Kung sa Biblia, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sabot, ang rason ng ipakatao sa kalibutan, aron siya ang mahimong halad sa atong mga sala aron kita makabaton og kaluwas. Kay walay tao nga takos nga mobayad sa iyang mga sala atubangan sa Dios gawas ni Ginoong Hesus. So kabalo na no sa kay mo ng mga iglesia ni Cristo, dili gyud tao ra gyud si Jesus. No nya pagpulay mo na mo, makita mo sa Bible sir nga Dios dai si Jesus, mutuo ka. Buntan na di pud mutuo og Bible, di ba? Kung tanaw sa Bible mga natong authority mo nakatuo tayo sa Biblia, sanctify them through thy truth, thy word is truth. So ang pulong sa Dios tinuod dingon sa Biblia, kini nga pulong no scripture mao ni gamiton sa Dios sa paghukom kanato. So mo ni ato ang basihan nga gisulat ko diri nga si Jesus Dios sa 1 John 5:20. 1 John, so na mga verses sa Bible, o daghan mga verses sa Bible nga nagpamatuod nga si Jesus Dios. So balik ko na to ha, tinuod nga nagpakatao siya. So tao siya kay nagpakatao gud. Pero sa Biblia, Dios, anak sa tao, anak pud sa Dios nga naman, Dios nga nagpakatao. So sa Biblia, si Ginoong Hesus di lang pud ordinaryo nga Dios, apan tinuod nga Dios, no? In 1 John 5:20, in 1 John 5:20 ningon ang Biblia, 1269 ningon ang Biblia, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true. So yung sa Biblia, si Jesus dapat mailan mo nga tinuod. Yung si Jesus, I am the way, the truth. Di ba? Yung sa Biblia, even in His Son Jesus Christ, this is the true God and eternal life. So yung sa Biblia, si Ginoong Hesus, tinuod nga Dios. Ug ang atong kinabuhi nga walay katapusan. Manong sa Biblia, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Di ba? Yung sa Biblia, si Jesus, true God and eternal life. So about in 1 John 5:20, gigmon sa Biblia nga si Jesus tinuod nga Dios, gideklara sa pulong sa Dios. Kung sa Biblia ang pulong sa Dios tinuod. Tama? Yung sa Biblia Titus 2:13, si Jesus silang tinuod nga Dios, apan dako siya nga Dios. So dili siya ordinaryo nga Dios, dili sa ingon sa atang sa saksi ba ingon sila nga si Jesus gamay lang nga Dios, no, junior lang nga Dios. Pero dili ingon sa Biblia si Jesus dako pod nga Dios. In Titus 2:13 ingon ang Biblia, Titus 2:13 ningon ang Biblia, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Ito sa bodong sa Biblia, si Jesus no nagapaabot sa iyang pagbalik. Yung sa Biblia nga si Jesus nga mobalik nga dako nga Dios ug manluluwas. Great God and our Savior Jesus Christ. So yung sa Biblia, si Jesus dili ordinaryo nga Dios, apan dako siya nga Dios. No, ingon sa Biblia pod sa Old Testament kay si Jesus manluluwas man mao nang ingon sa Biblia dako siya nga Dios kay tinuod nga istorya ingon sa Biblia wala na laing Dios gawas, wala na laing manluluwas gawas sa Dios. Ingon sa Biblia sa Isaiah 45 verse number 2, Isaiah 45 verse number 2 dingon ang Bible. So page Isaiah 45 verse number 2, page 766. Ningon ang Biblia sa page 766, ningon ang Biblia, verse number 21. Isaiah 45 verse number 21. Ningon ang Biblia, tell ye and bring them near, yea, let them take counsel together, who hath declared this from ancient time, who hath told it from the time, have not I the Lord? And there is no God else beside me, a just God and a Savior. There is none beside me. Sigo sa Biblia, wala laing Dios, no? Ang just God nga tarong nga Dios ug manluluwas. Sigo sa Biblia, si Jesus kay manluluwas, si Jesus Dios, no? Matarong nga Dios. Sigo sa Biblia, there is none beside me. So gawas sa Dios, no nga atong gila nga amahan anak ug bala ng espiritu, wala laing Dios. Sigo sa Biblia, ingon bitaw sa Isaiah 43 verse 11, I am the Lord, and beside me there is no Savior.
So yung sa Biblia, gawas sa Dios, wa nay lain manluluwas mo nang si Jesus kay manluluwas. Si Jesus Dios, mo ingon si Jesus. Na ang mga tinunan ni Jesus, neither is any salvation among any other, for there is none other name under heaven given amongst men whereby we must be saved. So yung sa Biblia, wa nay laing ngalan gihatag ilalom sa langit aron ng tao maluwas kundi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Nga naman, kay si Ginoong Hesus, Dios ug manluluwas. Sabot yung sa Biblia, gawas sa Dios, wa nay laing Dios, wa nay laing manluluwas. Ug sabot, tanan nagila sa Dios, sa mga tao nga mga Dios, supak sa dili mao nga gisulti sa Dios nga sa Biblia nga Dios, dili na tinuod nga Dios kay usa lang gyud ang tinuod nga Dios. So mao na ingon si Jesus, if you believe not that I am He, you shall die in your sins. So ingon si Jesus, di ka mo tuwa ako mong Dios nga manluluwas, sama-sama og balaang espiritu nga usa mi sa pagka Dios, wala lain makaluwas kanimo kay nga naman tinuod nga istorya, walay laing Dios nagbayad sa sala sa mga tao aron ang kalag sa tao maluwas. Mamitang kung pangutanon nimo ang mga laing relihiyon, asa man ang Dios niyo nga gila, nagbayad ba na sa mga sala? Wala pod. Di ba? Pakandung ni Buddha nagbayad sa itong mga sala. Pakandung ni Allah nagbayad sa itong mga sala. Nung sa Biblia nagbayad sa sala para maluwas si Jesus. Nga Dios sama-sama og balaang espiritu. Kaya sa Biblia, gawas sa Dios way laing manluluwas. Gawas sa Dios wa nay laing nagbayad sa itong mga sala aron maluwas ta. So tanan gila sa tao nga Dios, dili na mao Dios nga gisulti sa Biblia, no? Gawas, amahan anak ug balaang espiritu. Mamatay sa Biblia, si Jesus tinuod nga Dios. Si Jesus dako nga Dios. Yung sa Biblia, si Jesus mighty nga Dios, mighty God. You know, gamhanan nga Dios. Yung sa Biblia, Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. In Isaiah 9:6, ingon ang Biblia, for unto us a child is born, and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful. So nagisgot ni a child is born, no? Kanang ang prophecy about ni Jesus nga ipakataw, unto us a son is given. So Ginoong Jesus ingon sa Biblia, kini nga bata, no, nga ipakataw nga anak ng sa Biblia, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yung sa Biblia, si Jesus, Mighty God, according to the prophecy sa Isaiah 9:6. So, gilan siya mighty nga Dios. Yung sa Biblia, kung nga naman ang bang mga unsa niya, tapos saksi, mighty nga Dios lang man siya, di siya almighty. But the Bible says, ingon sa Biblia, nga si Jesus, almighty, busabot labaw nga makagagakong. Sama-samahan, ang amahan, almighty God, si Jesus put almighty God. Kung ang Biblia sa Revelation chapter 1 verse number 5 to 8. Revelation chapter 1 verses 5 to 8. Kung ang Biblia, Revelation chapter 1 verses 5 to 8. Kung ang Biblia, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. So nagisgot ni kang Ginoong Hesus. Nangon sa Biblia, ingon ang Ginoong Hesus, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is nga karon, and which was ugat sa nana sa kaniadto, and which is to come. So kisa man balik dai si Ginoong Hesus. Bangon si Ginoo, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. So sa Biblia, ang Ginoong Hesus nga may mubalik diri sa kalibutan, ingon siya, the Lord saith, which is and which was and which is to come, the Almighty. So sa Biblia, si Jesus, no, that which is to come nga Dios, sa Biblia, is the Almighty God. No, labaw nga makagagakong nga Dios. So pasabot, dili lang siya gamay nga Dios, dili ordinaryo nga Dios. Kung sa Biblia, sa Ginoong Hesus, Almighty God. Labaw nga makagagahom nga Dios. So, even bitaw, no? So, uban mga tao, dili mo siya tinuod nga Dios, di ba? Nga naman. Siya ram, sanay.
Pagkita ay natag mga verses diya nga gitawag siya sa Dios pud nga Dios, no, sa amahan. Pero in Hebrews 1:8, no, ang amahan mismo nagtawag kang Jesus nga dako siya nga Dios, ay Dios siya. Diba? In Hebrews 1:8. In Hebrews 1:8, tingin sa Biblia, Hebrews chapter 1 verse number 8, tingin ng Biblia, Titus, Philemon, Hebrews, page 1243, 1243. So, yung ng Biblia, page 1243, Hebrews 1:8. Yung ng Biblia, but unto the Son he saith. So, yung ng Dios, amahan, ngadto sa iyang anak. So, kinsa iyang anak? Si Jesus. Yung ng Biblia, yung ang anak, ang amahan, ngadto sa anak, but unto the Son he saith, thy throne, O God, forever and ever, a scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. So, sabot, sa dang misulti ang amahan ngadto sa iyang anak, gi-address niya nga ang imong trono o Dios. O gitawag niya si Ginoong Hesus nga Dios. Isang anak na niya nga naman, pareha sila sa pagka-Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Yung nga naman, si Ginoong Hesus, Dios, sama sa amahan. Tinuod nga Dios, dako nga Dios, mighty nga Dios, ug labaw nga makagagahom nga Dios. So, buo tayo ng Biblia sa 1 Timothy 3:16. So wala problema, ano? So daghay mga verses sa Bible nga nagpamatuod nga si Jesus Dios. So tinuod nga nagpakatao si Ginoong Hesus. Tama, nahimo siyang tao tungod og alang kanato. Pareho ng Biblia, Dios siya nga nagpakatao. Ingon sa Biblia, in 1 Timothy 3:16, ingon ng Biblia, and 1235, page 1235 sa itong mga Bible, ingon sa Biblia, and without controversy. So, sa walay pakiglalis, yung sa Biblia, without controversy, walay lalis na, walay pagalalisan. Great is the mystery of godliness. So, dako kayo ang pagka-misteryoso sa pagka-Diyos nun. No? So, di na to mahuna-hunaan nga nung nagpakatao ang Diyos. Pero sa Biblia, God was manifest in the flesh. Sa Biblia, ang Diyos, dako nga Diyos na gi-spell dia, capital G, yung sa Biblia, God was manifest in the flesh. Sabot ang Dios gipadayag diha sa unod, ang Dios nga nagpakatao. Ug kabalo ta kisa ang Dios nga nagpakatao si Jesus. So kung sa Biblia walay dili dapat lalisan kung Dios ba si Jesus dili o dili. Pero kung sa Biblia without controversy, dako man ang pagka-misteryoso sa Dios kung sa Biblia. Pero ang Dios nagpakatao. God was manifest in the flesh. So dili mo to mga tao nga ubang mga reliyon nga si Jesus Dios. Pero kung sa Biblia mo to man ka o dili. Pero mabot ang panahon, matura gyapon ka. Pero basig ulahin na ang mga tao na nasa impyerno, kailang gitalikuran si Ginoong Hesus. So, ingon ang Biblia, no? So, usa ka sa mga karakter ni Ginoong Hesus, nga nung gitawag siya nga Dios, no? So, ang Dios mo perpekto man gud ang Dios, di ba? Walay sala nga nabuhat ang Dios. Pero tanaw na to si Ginoong Hesus, kung nakasala ba? In Matthew 19 verse number 17, ingon ang Biblia, isa lang yun ang perpekto sa kalibutan. In Matthew 19 verse number 17, in Matthew chapter 19 verse number 17, so yung sa Biblia, isa lang yun ang Diyos. Tama? Yung sa Biblia, and beside me, there is no Savior. Yung sa Biblia, og beside sa Diyos, no? Amahan, anak, ug balang espiritu, wala nagilaing Diyos. Isa lang yun ang Diyos. Dili po ni tanan Diyos, ang gila sa tao, Diyos po na, daghan na kay Diyos. Ang tao, mo ilan na ba sa gusto tuuhan nga Diyos? Sabahan, ila kay sa ang tao magay musimba man kay nagbulan, musimba og mga buaya ba, musimba og mga bisan unsa na lang. So pasabot kung tagaan mo kung paano magbasihan ng tao kung unsa lang tuon sa pagka-Dios niya tama na. Man musimba og butiki, tinuod na Dios na butiki, tipod. Di ba no? So inamaw-amaw na ang tao magbuot-buot ra siyang Dios. Isa ra ang Dios, di ba? Yung sa Biblia og gidayag sa tulo ka persona ang amahan, ang anak ug balang espiritu. So gawas niya nga sa Biblia, wala gyud laing Dios, no? Ug si Jesus sa Biblia, Dios nga sama-sama og sa balang espiritu. Kay nga naman si Jesus perpekto. Ingon na Biblia isa sa karakter sa pagka-Dios, karang wala kasala. Ingon sa Biblia, Matthew 19 verse number 17. And he said unto him, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. So ingon sa Biblia, ingon sa Ginoong Hesus, there is none good, wala laing maayo, wala laing perpekto, ang Dios lang, that is God. So yung sa Biblia, kita tanan ng mga tao,
mga makasasala. Kung sabi, for all have sinned and come short of the glory of God. So, sabot, kita tanan, dili ta mga Dios, kaya nga naman, makasasala gud ta. Kaya ang Dios, wala kasala bisag gawas. Kung sa Biblia, for there is not just a man upon earth that do it good and sin it not. Sabot, isa ka mga tao, bisan tuod nagbuhat na tag mga maayo, apa nakasala lang gihapon ta sa Ginoo. Kaya nga naman, mga tao rata, mga makasasala ta. Apa ningon sa Biblia, ang Dios perpekto ug si Jesus perpekto ingon sa Biblia in 1 Peter chapter 2. In 1 Peter chapter 2 verse number 21 down to verse number 22. Ingon ang Biblia, 1 Peter chapter 2 verse number 21 down to verse number 22. Page 1260. 1260. Page 1260, ningon ang Biblia, 1 Peter chapter 2, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. So naghisgot ni may tungod ni Jesus kung sa Biblia, that we should follow His steps, nga musunod ta ngadto kaniya kung sa Biblia, who did no sin. So si Jesus ingon sa Biblia, wala kabuhat og sala. Ingon sa Biblia, neither was guile found in His mouth. Masabot, bisag kausan ng limbong, wala gyud nang limbong ang Dios. So kita ka mga tao, halos kalugar ta makapanlimbong ta, malimbong jud ta. Di ba? Kang tao makasala man. Pero ingon sa Biblia, dapat sundon mo siya. Ingon sa Biblia, who did no sin, wa gyud sa kasala bisag gawsa. Ingon sa Biblia, neither was guile found in His mouth. Kay perpekto ang Dios, mo nang perpekto si Jesus, di ba? So bisan sa atong binuhatan wala tayong nabuhat nga sala, pero sa atong babaw sa di kita kapugong. Makasala gyud ta, di ba? Kay makasala ang tao. Ingon sa Biblia in 2 Corinthians, ingon sa Biblia, si Jesus wala gyud kabuhat og sala. Ingon sa Biblia, 2 Corinthians 5:21, in 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us. So gihimo si Jesus nga imong sala para kanato, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So sabot, si Jesus nga walay sala, who knew no sin, no? Nahimong sala para kanato nga naman para mahimo tang matarong at ubangan sa Amahan tungod sa pagkamatarong ni Jesus sa pagbayad sa mga sala. Diba? So ingon sa Biblia, si Jesus sama kay ang Dios perfecto man, si Jesus perfecto, no? Kay si Jesus Dios. So ingon sa Biblia, ang Dios perfecto ug ang Dios wala nagausab, di ba no? So kita nga mga tao, gusab-usab dito sa mga panguna-una. Pero ingon sa Biblia, ang Dios wala nagausab. In Malachi chapter 3 verse number 6. In Malachi chapter 3 verse number 6. In Malachi chapter 3 verse number 6. Ingon ang Biblia, bago mag-Matthew, Malakay, bago mag-Matthew, no? Sa pinakalasan nga book sa Old Testament, pinakalasan nga book sa Old Testament, Malachi chapter 2, 986, Malachi chapter 3, verse number 6. Ingon sa Biblia, for I am the Lord, I change not, therefore you sons of Jacob are not consumed. Ingon sa Biblia, ang Dios wala nagausab. No, for I am the Lord, I change not. So sa Biblia, in James 1:17, so ang Dios wala gyud nagausab. In James 1:17, kung basahon kaninyo, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So sabot, there is no variableness, why variations, wala nagausab ang Dios. Kung sa Biblia, so si Jesus, kung Dios siya, nagausab ba si Jesus? Wala. Ingon ang Biblia in James chapter 13 verse number 8. So James chapter 13 verse number 8, ingon ang Biblia, James 13 verse number 8, ingon ang Biblia. So atong basahon, James chapter 13. Hebrews 13 verse number 8. 1254, ingon ang Biblia, page 1254, ingon ang Biblia, Hebrews 13 verse number 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. So sabot, kung ang Dios wala man nagausab, si Ginoong Hesus wala gyud nagausab. Kung sabi guys, siya the same, pareho lang gyapon. Yesterday, sa kaniadto, karon ug sa umaabot. Nga naman ang Dios wala nagausab. Mao nang si Ginoong Hesus, tungod siyang pagka-Dios, wala siya nagausab. So kung kita nato no,
ang Dios perpekto, mao nang si Ginoong Hesus perpekto. Ingon sa Biblia, si Jesus wala nagausab kay ang Dios wala nagausab. Ingon sa Biblia, ang Dios wala dili nagapamakak, no? So tanan nato si Ginoong Hesus, nagapamakak ba, no? Ingon ang Biblia in Titus chapter 1 verse number 2. In Titus chapter 1 verse number 2. So while nag-aadto mo dito, basahon ako sa inyo ang Hebrews chapter 6 verse number 18. Ingon sa Biblia, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. So sabot imposible ang Dios nga mamakak. So kaya nga kung mamakak na ang Dios, hindi na sa Dios. Bakakon na pud siya sama sa tao, makasala pud. Apan wala na kasala ang Dios. Ingon sa Biblia, dili bakakon si Ginoong Hesus. In Titus 1 verse number 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So sa Biblia, God cannot lie. Dili mamakak ang Dios. So si Jesus ba nagapamakak? Kung sa Biblia, neither was guile found in his mouth. Pero kung sa Biblia, in Matthew 24 verse number 35, bingon si Ginoong Hesus, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So ingon si Ginoong Hesus, but my words, no, tanan ako mga ipamulong, shall not pass away. Bubasabot, tanan ng ipang surya, matuman nga naman, ang Dios, wala nagapamakak. So makita nato si Ginoong Hesus, dili bakakon, kay dili bakakon ang Dios. Kay Dios si Ginoong Hesus, no? So makita na daghay mga verses nga nagpamatuod sa Biblia. So nagpakatago siya ingon sa Bible, no? Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So nagpakatago siya mo ng Dios siya nga nagpakatao. So daghay giso basa nato sa Biblia, ngayon sa Biblia, si Jesus Christ sa mga verses, true God. 1 John 5:20. Nung sa Biblia, si Jesus great God, dako nga Dios ug manluluwas, diba? Titus 2:13. So ingon sa Biblia, si Jesus mighty God, almighty God. Ingon sa Biblia, Dios nga nagpakatao. So wala na kasala, wala na kapamakak, wala nagausab, nga naman. Usa na sa mga characteristics sa Dios. Apan na yung mga challenge, no? Ingon tong mga Muslim ba, ingon tong mga Muslim, tong sa kaimam. Pakitaay kog verse sa Bible nga ningon si Jesus nga siya Dios, no? Ingon siya kay nga naman. Kung mapakita ko ng verse sa Bible nga ningon si Jesus nga siya Dios, mag-convert og gikan sa pagka-Islam ngadto sa pagka-Kristohanon. Ito na sa Bible kung naa by verse nga ningon si Jesus nga siya Dios. Apan unang-una, ningon ang Biblia in Proverbs 27 verse number 2. In Proverbs 27 verse number 2, ningon ang Biblia, Proverbs 27 verse number 2, let another man praise thee and not thine own mouth, a stranger and not thine own lips. So, sa Biblia, tuguti ang ubang mga tao nga magdagig kanimo. So, tuguti ang ubang mga tao nga magtawag kanimo kung unsa ka. Di ba? Ayaw imong kaugalingon. So, pasabot, si Ginoong Hesus, wala nagapasundayag si kaugalingon, nga siya lang mismo nagsulti nga ako Dios. Ada kay mga tao sa Bible nag-declare si Kibulay nagingon siya Dios. Pangunta na karon ang Dios ba amahan misulti nga ikaw gyud ang Dios? Wala ang pod. Apa nabasa nato ganina sa Hebrews 1:8, no? Na mismo ang amahan gitawag si Ginoong Hesus nga Dios. Kung sa Biblia, but unto the Son he saith, thy throne, O God, is forever and ever. So gi-address niya ang iyang anak nga Dios. So another man praised him. Busabot, ang baba nga gikan bagyod sa Dios amahan, mao'y nagtawag sa Ginoong Hesus nga Dios. So dili gyapon sila motuo nga si Dios, di ba? Siyempre kita gyud sila pruweba nga dapat si Jesus gyud nagsulti. So ang ama nagsulti na in Philippians 2:5 verse number chapter 2 verse number 5 down to verse number 11. In Philippians chapter 2 verse number 5 down to verse number 11. Dingon mismo diri ang amahan, no? So magbalik ko na to. Wala laing Dios kung sa Biblia. Gawas sa amahan anak ug balaang espiritu, no? Ila man ang tawag sila ilang mga Dios pero kung sa Biblia dili na tinuod nga Dios kay isa lang ang Dios. So dili tanan gila sa tao Dios, no? Isa lang ang tinuod nga Dios. Ingon sa Biblia, Philippians chapter 2 verse number 5 down to verse 11. Ingon sa Biblia, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, ingon sa Biblia, si Jesus nga diha sa porma sa pagka-Dios, thought it not robbery to be equal with God. So sabot, dili pagpangawat, no, dili pagpanulis nga mingon siya, moila siya sa kaugalingon nga Dios siya. Pero kung sabiha, bisan tuod, in the form of God siya, at bisan tuod, Diyos siya, kung sabiha, but made himself of no reputation. So nagpaubos siya pag-ay, nga halos wala lang siya reputasyon. And took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Kung sabiha, bisang Diyos siya, nagpakahimo siyang tao. Nagpakahimo siyang servant. Kung sabiha, and being found in fashion as a man,
So nakaplagan nga usa ka tawo, he humbled himself. So balik ko na to ha. Nagpakatao siya, pero kung sa Biblia, in the form of God. No, sa Biblia, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore, no? Tungod siyang pagka-obedient, tungod siyang pagpa-humble, tungod siyang pagpaubos nga sama sa usa ka servant, nga Dios nga nagpakatao nga sa Biblia, wherefore God also, kasi na ka Dios, ang amahan. God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. So siya Ginoong Hesus gipataas pag-ayo sa amahan, gitangaan siya ngalan, labaw sa tangalan ngalan, musod labaw pa sa ngalan sa amahan. Di ba? Kung sa Biblia, that at the name of Jesus, every knee should bow. So sa ngalan ni Jesus tanang tuhod, muluhod. Nga wala ang ludhan kung sa Bible, gawa sa Dios. Katubi taong so ato nang studyhan niya, yung sabi niya, that every knee should bow, yung sabi niya, of things in heaven and things in earth and things under earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So sabot, ingon sa Biblia, tungod sa pagpaubos ni Ginoong Hesus, to Dios siya in the form of God, but became servant, become obedient unto death, nahimo siyang humble himself, nahimo siyang tao, tungod ugalang kanato, namatay para kanato, ingon sa Biblia, gibayaw ang iyang ngalan sa man sa tanan labaw sa tanang ngalan, no? So si Kibuloy mo na mag-claim na the name above every name. Dili si Kibuloy, kasi si Jesus. Singon sa Biblia, gibayaw pag-ayo ang ngalan ni Ginoong Hesus labaw sa tanang ngalan diri sa kalibutan. Ingon sa Biblia, tanan tuhod muluhod sa Dios. Ingon sa Biblia, walay lain pagaludhan kundi ang Dios lang. Tama? Ingon sa Biblia, tanan tao mo worship, no? So diri sa bago ito rin padayon, sustaganta itong example. So ingon ang Dios Amahan nagabayaw kang Jesus, di ba? So ingon sa Ginoo, let another man praise thee. So wala nagatik-atik si Ginoong Jesus nga ako gyud ang Dios, ana. Ingon siya, gitugutan niya nga Amahan nga motawag kaniya nga Dios. Nga naman aron nang tanang tao motuo nga siya Dios, nga naman. Kay gikan na gyud mismo sa Amahan, pero ang tao balibad jud sa nanay pruweba gikan sa Amahan. Pero ningon sa Ginoong Hesus nga siya tingod nga Dios, no? Ingon ang Biblia in John chapter 9 verse number 35. John chapter 9 verse number 35. John chapter 9 verse number 35 to 38. Ingon ang Biblia, na isa ka tao nga buta gikan siya pagkabata nga giayo sa Dios nga nakita, no? Wherefore he was blind now but I see. Now I see. Ngun siya. Sukad siya pagkabata, no? Tingala ang mga tao, ang mga Pariseo ba? Ano nakita naman ka, tinuod ba yun nga buta jud ka ikan sa mong pagkabata, so gitangutanan lang ginikanan. So nagpamatud yung ginikanan, kini akong mga anak, nuo kabalo nung sinahitabo siya, kasi nagpaayo kaniya. Apan kabalo siya, ang kining buta, nag-ayo kaniya sa Ginoong Hesus. No, karon wanang minaw ang mga tao, wanang tuo mga tao nga sa Ginoong Hesus usa ka Dios, di ba? Naiya sa Dios, kay kun sila yawa gikan sa yawa. But in John chapter 9 verse number 35 down to verse number 38, Jesus heard that they had cast him out, verse number 35. And when he had found him, he said unto him, dost thou believe on the Son of God? So karon, sa nakita og usab si Jesus katong buta. Ningon siya, dost thou believe on the Son of God? Sa nagbuhat magmilagro ang Dios kaniya, ingon siya, mituo ba ka sa anak sa Dios? He answered and said, who is he, Lord, that I may believe on him? So nangutana tong buta nga gipag-ayo sa Dios, ingon siya, kinsa man tong anak sa Dios para motuo ko kaniya, ingon siya. And Jesus said unto him, thou hast both seen him, and it is he that took it with thee. And he said, Lord, I believe, and worshiped him. So makita natin no, sa Biblia, sa diyang nagpakita ang Dios, si Ginoong Hesus ngadto sa maong buta, nga giayo kaniya, ingon siya, ako to ang anak sa Dios, na nag-ayo kanimo. So sa gibuhat karon so nakita nato, nag-declare si Jesus nga anak siya sa Dios. Musabot, blasphemy ba nang mo ila kang anak ka sa Dios. Kaya nga naman, gigimo ni mga Pharisee bitaw, mabutong si Jesus gusto nila paton nga naman. Kay pagtuo nila si Jesus, nag-declare nga Dios. Tinuod magud nga Dios siya. Kay ningo man gud siya nga ako anak sa Dios. So sa tubangan sa mga magtutuo sa Dios, nag-declare si Jesus nga Dios siya. Tungod kay giingon niya, anak ko sa Dios. So ang karon gibuhat sa mong buta nga nakita nga nag-ayo kang Jesus. Nung sa Biblia,
he believed. Tuo siya nga anak siya sa Dios. Tuo siya nga sa Ginoong Hesus, Dios. Ingon sa Biblia, and he worshipped him. So pasabot, gisimba niya si Ginoong Hesus. Diba? So makita na to, gideclare ni Ginoong Hesus nga siya Dios. Sumala sa John chapter 9. O gisimba siya, nya kabalota sa Bible. Kung dili pa ka Dios, ato ba si Pablo, si Silas, si Barnabas, giludhan sila sa mga tao. Nagpaubos sila ingon sa mga tao, ayaw ko ninyo ludha, ayaw ko ninyo simbahan, nga naman, ako pod sama ninyo. Pasabot, makita nato sa Bible, no? Ang mga magbubuhat sa buluhaton sa Dios, wala nagadawat og pagsimba. Bisan ang mga anghel, ingon sa Biblia, ang mga anghel wala gyud na madawat og simbahon sila, nga naman, kabalo sila, isa ray dapat simbahon ang Dios lang. So ingon ang Biblia, in Revelation chapter 22, verse number 8 to 9, in Revelation 22 verse number 8 to 9, isa lang yun ang dapat simbahon. Pero si Jesus, nagdawat sa pagsimba, nga naman kay Diyos God. No? In Revelation 22 verse number 8 to 9, yung Biblia, and I, John, saw these things, and I heard them, and when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel, which showed me these things. So, about si John, no? John the beloved, so nakita niya angel, no? Mga butang ipakita sa angel, niluhod siya at ubangan sa angel o ni-worship siya, ni-simba siya sa tilan sa angel. So, unsa ingon sa angel? Then saith he unto me, sayest thou do it not, for I am thy fellow servant and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book, worship God. So, ingon ang angel, ayaw ko simbaha. Pariharata sulugoon sa Dios. Ingon siya, simbaha ang Dios. Mapasabot, isa lang yung dapat simbahon ng Dios. Pero nganong sige ng Jesus, nagdawat man sa pagsimba. Anong gitugutan man siyang i-worship sa mga butang naman, ingon siya, I am the Son of God. Mapasabot, nag-declare siya, ako po Dios. Simbaha ko kay bitaw si Ginoong Jesus. Sa diha ang yawa nagtental kaniya sa Matthew chapter 4 verse number 8 to 10 ingon ang Biblia. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them, and saith unto him, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. So ingon ang yawa gipakita gipadala siya sa taas kay nga bukid si Ginoong Jesus para tintalon mo siya. Kini tanan mo nakita kini mga kagingharian sa kalibutan ug mga himaya sa gingharian. Mosabot kini pag dumala sa kalibutan ihatag ko na sa imo ako imo kong simbahon. Ingon ang yawa, simbaha ko. Ano? Pero sa ingon sa Ginoong Jesus, then saith Jesus unto him, get thee hence Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. So ingon sa Biblia, isa ra gyud dapat simbahon ng Dios. Pero ingon sa Jesus, ako anak sa Dios ug midawat sa pagsimba. So imong pasabot, naay verse sa Biblia, mali ang ang po nagbasa siguro Bible po ng Muslim po, no? Kita ako verse sa Bible nga nag-declare nga si Jesus Dios. Pero nag-ingon si Jesus nga ako Dios. Nga may dawat sa pagsimba, anak sa Dios. Anong mag-declare siya anak sa Dios? Kaya nga naman, Dios good siya, di ba? So, ang bupasabot, kung mag-declare siya nga anak sa Dios, nag-declare siya nga siya Dios. Di ba? Nga dawat sa pagsimba. Bupasabot, kung nabasa pa lang sa katong Muslim nga nag-challenge, no? Show me in the Bible, no? Ang butahatod na lugar. Show me in the Bible, nga ingon si Jesus nga siya Dios. Makikita mo ng John chapter 9 verse number 35. Para makatuo siya, nga ingon si Jesus, Dios good siya. Ano? Dili lang propeta si Jesus. Dios siya ingon sa Biblia. Ano? So, mo na ingon si Jesus bitaw. Ingon si Jesus sa mga Pharisee, no? In John chapter 8 verse number 58. Ingon si Jesus, in John 8:58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. So ingon si Jesus, no, sa mga Pariseo, bago pa si Abraham, na anak ko. Was I am. Busabot si Abraham, dugay na kayo mga panahon na, di ba? Sa Genesis pa lang na si Abraham. Pero si Jesus, ingon si Jesus, naguna pa ko ni Abraham. Before Abraham was, I am. Ug gigamit ng title ni Jesus sa pag-declare niya, I am. Ngalan na sa Dios ang I am. Diba? Kaya nga naman, sa nagpakita ang Diyos nga kang Moses, nagpaila siya sa ngalan nga I am siya. In Exodus chapter 3, verse number 13, yung ng Biblia, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? So ingon si Moses, no? Sa nagsurya sa Diyos. So, unsa may mong ngalan para kung paila-ila ta kangadto sa ila sa mga Israelites.
So ingon ng Dios, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So busabot, ang ngalan sa Dios, usa sa mga ngalan sa Dios, I am. So giangko na ni Jesus ng ngalan, di ba? Kung siya, before Abraham was I am. So busabot, sa giangko ni Jesus ang ngalan sa Dios, ng I am, di ba no? Sa nidawat siya og pagsimba, wala siya gibadlong sa amahan. Kaya naman, Dios manggudpod siya. So yung sa Biblia, dili propeta lang si Jesus. Dios nga nagpakatao aron muluwas ka nato. Ano sa Biblia? Gawas sa Dios, walay lain manluluwas. So, gawas sa Ginoong Hesus, walay lain makaluwas ka nato. Kung sabot, mao na ingon sa Ginoong Hesus. If you believe not that I am He, kung dili ka mo to nga ako imong Dios nga manluluwas, o isa lang gyud Dios. Mamamatay ka kauban imong sala. Kung ingon sa Jesus, ikaw gyud magbayad sa imong sala sa impyerno. Ano, walay Dios nga mo naibalaan sa lain mga reliyon na nagbayad sa ilang mga sala sa mga tao aron maluwas ang ilang kalag. Gawas sa Dios sa Biblia. Kasi Ginoong Hesus. Nga naman, sama-samahan Dios siya. Bubusabot, mong mila kag laing Dios. Ilahon mo siya nga sila ay mo manluluwas. Mo sa Biblia, dili kanila bayad. Ikaw mo bayad sa mo sala sa impyerno. Pag kumila ka ni Ginoong Hesus kay mong Dios ug manluluwas, mo sa Biblia, bayad ka sa Dios mo nang maluwas ka. Di ba? So mo sa Biblia, isa lang ang Dios. Dili pwede mo ilang tao, pwede ka mo ilang basang kinsa imong Dios, pero mo sa Biblia, but ingon sa Biblia, every mouth shall confess. Moabot ang panahon. Ingon sa Biblia, whether the things in earth and things in heaven and things under the earth. Basta sa mga tao nga nasa impyerno na karon. Iila na sila si Jesus nga Dios. So usahay ulahin na ang tanan. Iila na ka nga Dios si Jesus. Na impyerno na ka, di ba? Sabot mo ni sa Ginoo, no? Mutuo man ka sa dili karon. Mutuo ra gyapon ka pero ulahin na ang tanan. Ano? Sama sa katong dato, mo ay siya nagpakialam sa kinabuhi diri sa kalibutan. Sa nangita sa Dios. O sa nangita siyang kaluwasan, pero naabot ang panahon, sa namatay siya, nasa sa impyerno, dahil na siya nakailang at tinodyo dahil ang Diyos. Pero ulahin na, ang impyerno na siya. Subukan na, ingon sa Ginoo, may mawala sa ako, mutuo ka o dili, pero ang problema, sa imo, ano mawala? Dako kayo mawala sa imo, ingon sa Diyos. So, mo na ingon sa Biblia, no? Nung tanawan ng Bible, i-declare sa Bible nga si Jesus Dios, no? Ug manluluwas. Great God, mighty God, true God, Almighty naman, no? Prince of Peace. So, magkampot ha. Dalay kung may